Hello guys, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libras. Ayan. So anyway, take only what resonates guys. Kasi hindi ito magre-resonate talaga sa lahat ng Libra sa mundo eh. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Okay, kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, i-search mo na lang siya sa Facebook, okay? Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. So, again, this is for Libra. Wait lang. Ibang card yung gagamitin ko. Ayan. So, ayan. Sana mag-comment ka sa baba ha. Sobrang ma-appreciate ko yung comment ninyo. Hindi mo lang alam guys kung paano mo ako napapasaya pag nagko-comment ka kasi sobrang ano yan eh, nagpapakita ng support. Ayan. So, nakikita ko na sumusuporta kayo by uh, commenting down below. Kahit pa anong comment, basta positive, ma-appreciate ko, guys. Start na natin ang reading. This is for Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus, Jupiter, Libras. For Libra, please. Spirit guides, angel guides. Check your natal chart. Wait lang guys. May napahalo na card na hindi dapat dito. Wala. Shuffle. Okay. Start na natin. Messages for Libra. Ten of Cups is here. Wait lang, kuha pa tayo ng ano. Knight of Cups. Ten of Cups. The World. Bottom of the deck is the Magician. This is a major arcana. Tsaka yung The World is also a major arcana. Okay, so sa nakikita natin dito, kung ano man yung mga meron ka ngayon sa buhay mo, nakakatuwa no, kasi kumpleto ka ngayon, lalo na sa usaping pamilya. You do have this family na makakaintindi, magmamahal sa'yo, and I feel like they have a lot of things to offer here. With the Knight of Cups, marami silang kayang i-offer sa'yo, ibigay sa'yo, itulong sa'yo, na pangangailangan mo para matapos mo or makumpleto man eto mga bagay na dapat tapusin mo. And I feel like, ayan o, number 10, it's a complete number. Tapos yung The World, nagpapakita rin yan ng energy ng completeness. Okay, na nakikita natin na kung ano man yung mga kayang i-offer sa'yo nitong family na ito na nandyan sa paligid mo, ito talaga yung kailangan mo. Parang wala kang ibang kailangan ngayon, kundi sila. At nakikita naman natin na nandyan sila para sa'yo. Okay? Para maisa katuparan kung ano man itong plano mo or ang gusto mong mangyari sa buhay mo. And you do have here the Magician. This is you. You are focusing on your development, on yourself, skills, knowledge, kung ano man itong dine-develop mo sa sarili mo. And with the Seven of Cups, for sure, no? Kung itutuloy-tuloy mo itong pag-develop sa sarili mo, marami ka pang ma-achieve na goals or pangarap mo dito with the Seven of Cups. These are your dreams na maaaring mangyari sa buhay mo, mapunta sa buhay mo, ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mong development sa sarili mo. Big change pagdating sa finances, sa career. I can see you being more stable with the Queen of Pentacles. Maaaring hindi mo pa maranasan or maramdaman itong big change na sinasabi ko, hindi mo pa maramdaman or matikman itong mga bagay na pinaghihirapan mo sa ngayon, pero malaki ang maibabalik nito sa future mo. Kumbaga magbubunga na siya ng malaki para sa'yo. Okay, maaaring hindi mo nga lang siya maramdaman ngayon, pero sa future, tiyak na mararamdaman mo ang magiging bunga nito. Katulad nga ng parang nagtanim ka ng isang puno, no? Siyempre, ang pagtatanim ng isang puno magsisimula sa
maliit muna yan eh, na hindi mo pa mararamdaman yung fruits, yung prutas. Pero sa future, mararamdaman mo rin ito. Okay, so let's move on. Moving on sa ating reading for Libra pagdating sa love life. Any messages for love? I can see buttons, by the way. Mga buttons na umiilaw. I don't know. Something to do with buttons. Na umiilaw. Parang pinipindot siya, tapos umiilaw siya. This could be a reading. Maybe may mga buttons dyan sa harap mo. Ayan. Spirit guides, angel guides, what do we have here for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter? Libras pagdating sa love. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra pagdating sa love. Okay. You do have here at the bottom of the deck 5 of Pentacles, 5 of Cups. Ayan. 2 of Pentacles. I really don't like this energy. Queen of Pentacles is here. Hindi ko gusto yung energy niya. Why? It is because you do have here the Sun. Hindi ko gusto yung energy nitong past person na to. There's this person na nakikita natin na nalulungkot. And this person is actually having problems sa kanyang money. Nakikita natin itong person na to na parang ginawa kanyang option eh. Ginawa kanyang parang hindi ikaw yung main choice. Okay, nakita natin na parang itong person na ito, importante ka sa kanya, pero may mas pinahalagahan siyang iba. Hindi ko alam, that could be a person, pwedeng person yung naging balakid dito sa connection ninyo. So, pwedeng may another person pa siyang pinili. Or, could be a situation na parang kaya hindi kanya pinili dahil sa sitwasyon na ito. Anyway, dito sa 2 of Pentacles na ito, nakikita natin na parang yung iba pwedeng career, inuna niya yung career. The Sun is here. So, I feel like you are happy kasi nakikita ko sa yung energy ng the world eh. The world, you are happy kasi meron kang the Sun, which is nandito na sa buhay mo ngayon yung mga bagay na kailangan mo. So, sabi ko nga kanina, maybe families. And then, pwedeng itong taong ito, hindi naman siya yung makakapagpakumpleto pa sa'yo. Kasi kung titignan ang sarili mo ngayon, buhay mo ngayon, kumpleto ka naman na. Hindi mo na kailangan ng iba pa. And then, itong person na ito, ginawa kanyang parang option lang. Now, nagsisisi siya with the 5 of Cups and the 5 of Pentacles kasi ang laki mo palang kawalan sa buhay niya. Na-realize niya ngayon kung ano yung mga bagay na nawala sa kanya nung nawala ka. Okay, so nasasaktan yung taong ito sa ngayon. So, anong gusto niyang mangyari? Anong gusto niyang mangyari? Spirit guides, angel guides. This could be a past person. Anong gusto niyang mangyari? Okay, ang gusto niya mangyari is the 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. The Judgment. 3 of Wands is here. This person miss you. Pero wala siyang gustong gawin. You know, this person mataas talaga ego niya. And then with the 4 of Pentacles, parang gusto kanyang pahalagahan. Pero hindi niya para sabihin sa'yo yun. Kumbaga kung magkakaroon ng another chance sa ating sitwasyon, this time around, pahalaga na kita. Pero, this person miss you a lot. And bakit hindi siya gumagawa ng movement? Spirit guides, angel guides. Bakit hindi siya gumagawa ng movement? Spirit guides, angel guides. 5 of Swords is here. Hindi siya gumagawa ng movement kasi with the Emperor, nagmamatigas siya. And also with the 5 of Swords, pwedeng tinanggap niya na kung ano yung mga bagay na nangyari sa inyo ngayon. 6 of Cups maybe. And with the Hierophant, this person,
Mahalaga ka sa kanya, mahalaga yung mga nakaraan ninyo. Pero hindi para gumawa siya ng action kasi nga mataas ang ego niya. Sobrang taas ng ego niya, guys. And what will happen in the future for the both of you? This could be a soulmate, by the way. What will happen in the near future for you? Spirit guides, angel guides, what will happen in the near future? You do have here the Ace of Cups. There's new love na naghihintay sa'yo. Medyo manipulative lang itong taong ito with the Devil. Expect new love, new person. We do have here the Fool. I feel like, let's see the Fool. The Ten of Wands is here. So, I feel like itong person, this is a new person. I'm talking about a new person. Kailangan mong habaan ng pasensya mo. And please, huwag ka magpakatanga. Kasi this person pwedeng ibigay mo yung mga bagay na gugustuhin niya or kailangan niya. Pero, kailangan mo ring habaan yung pasensya mo para sa kanya. Parang ganun. Pero at the same time, this new love or new person na nakikita natin could be pwedeng isa sa makapagpahirap pa sa'yo. Maybe this is what you want with the star. You want love. You want someone that would accept you. Kaya lang hindi sa lahat ng oras yung mga bagong dumadating, sila na talaga yung para sa'yo. Kasi with the Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, another lesson ang nakikita natin sa'yo with the King of Wands, maybe another relationship with the Two of Cups na magbibigay ng karma sa'yo. So, be careful. Huwag basta-basta magtiwala. Pwedeng itong bagong taong ito ay magbigay ng kalungkutan na naman sa'yo, problema na naman sa'yo with the Nine of Wands. Think about the future with the Nine of Cups. Kung hindi ka pa naman, with the Eight of Cups, with the Eight of Cups. Kung hindi ka pa naman totally nakaka-move on, ang advice sa'yo is mag-move on ka muna. Huwag kang tumanggap ng another person dahil ang gagawin mo pa nakibutas para makalimutan mo yung isa. You do have the Death card, which is a total ending. So, yon, 'di ba? Huwag ka makipag-communicate or connect sa mga taong bago dahil lang gusto mong makalimutan na yung past mo. Okay? Kasi maaaring hindi mo rin pala deserve pa yung susunod na person na dadating sa buhay mo. Okay? Pero dahil, yun lang, parang ang advice ay huwag ka magmadali. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.